guys! This is Shellspike again and welcome back to my YouTube channel. I-share ko naman sa inyo yung travel ko na nagpunta ng Amsterdam. Yun nga guys, from Belgium, nag-travel kami ng tita ko papunta ng Amsterdam. So from Belgium, ulit-ulit, nag-train lang kami, Thalys ang tawag dun sa train, para siyang fast train. From Belgium to Antwerp siya, Antwerp to Amsterdam Central Station. So mga mahigit 1 oras lang siya guys, malapit lang. Video. Yeah. Antwerp kami. Maganda kami ng train papunta ng Amsterdam. Thalys yung train natin. Thalys ang pangalan. Coffee muna kami. Tapos maganda din yung train, smooth lang yung biyahe, maganda din yung toilet nila. Tapos, ang advice sa akin before, kung magti-train ka from Belgium to Amsterdam, kailangan mong mag-book earlier para mas makamura ka. So, dahil hindi kami nakapag-book ng earlier, dahil hindi namin alam kung anong oras kami aalis, ganyan, nag-book kami ng the night before. So, ang ticket namin is 72 euro back and forth each. So, okay lang, masaya naman yung travel. Pero kung siguro, kung uulitin ko yung travel ko, mas, kung halimbawa babalik ako ng Amsterdam, mas ano ko na yung from Helsinki to Amsterdam, tapos mag-book na lang ng earlier papunta ng Brussels para maka-side trip ng Brussels. Tapos Amsterdam na matutulog ulit. Kasi nag-overnight na sa Belgium, so Amsterdam naman siguro next time. So, ayun na nga, umalis kami doon ng alas 6 ng umaga. Tapos dumating kami, yung train namin ay 7:30. Tapos dumating kami ng mga 9:30 na ganyan. So, pagdating namin doon, so nag-try kami maghanap ng tita ko ng tourist package, which is, for me, medyo ano siya, medyo mahal siya. So, sabi ko sa tita ko, mag-DIY na lang kami. Kalalapag namin ng Amsterdam. Hanap kami ng pwedeng anuhan ng mga tour scanning. So, ayun, sa harap ng Central Station, may nahanap naman kami ganun, na tourist packages na pwede mong i-avail. Medyo mahal kasi siya. Tapos, sa case kasi namin, buong araw lang kaming mamamasyal ng Netherlands. Kaya, sabi ko, mag-DIY na lang kami. So, ganito yung ginawa namin. Sabi ko sa tita ko, mauna muna kami sa Zonstation. Diba? Mauna muna kami doon ng early ng morning.
Which is a good idea kasi pagdating doon, sobrang daming tao. Parang hindi ka sobrang daming tao. So from Central Station nag-train kami papuntang Zanse. Ba yun? Yung bus stop. Kailangan bumili ng ticket. Merong mga machine doon na pwede kang bumili ng ticket. So nag-download din ako ng apps ng transportation doon na pwede mong gamitin sa Amsterdam. So, dinownload ko yun. Tapos, tinignan ko kung yung address ng Zaanse Champs. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko. Dinownload ko siya. Tapos, tinignan ko kung pwede bang mag-train. So, mas mabilis kong train. Pwede rin mag-bus. Pero, yung bus kasi parang 40 minutes yung travel. Kung mag-train ka, 18 minutes lang. Tapos, walking na siya. So, maganda din na mag-train kasi mabilis. Yun nga lang, kailangan mo mag-walk. Ang maganda lang pag nag-walk ka, medyo ma-enjoy mo yung paglalakad. Papunta kami ng Zaanse Champs. Ganun ba i-pronounce? Zaanse Champs. Ito yung ticket namin. Yun muna pupuntahan namin kasi malayo. Tapos, pagbalik, saka na kami maglagalab. So, plot 7. Andito, ante. 7. 7A. Ang haba ng train station dito. Haba kasi. Ay, check out pala, ante. Check in and out. Check in and out every operator. Okay. Merong map. Merong map. Ala, ay. So, kailangan namin mag-walk ng February. Mag-walk ng, sabi 15 minutes, pero anyway, wala pa naman kami doon. Tapos naamoy ko na yung cheese. Amoy ano na dito, may bilat. It smells like chocolate, pero smells like cheese naman. It's a prank naman to. Doon kami galing. Tapos, ito na siya. So, ganun yung ginawa namin. So, pagdating doon, merong map doon sa labas ng station. Doon sa Zaanse, pa yung train stop. Merong ano doon, merong map na pwede mo tignan kung saan banda yung mga windmills. And meron ding bike doon na pwede mong i-rent. Tapos, doon sa tatabi ng map, merong water fountain na pwede kang uminom or pwede kang mag-refill ng tubig mo. Tapos, naglakad na kami ng mga 15 minutes daw ang sabi doon sa map. Oo, mga ganun nga, 15 minutes. Tapos, okay lang yung daan, wala masyadong sasakyan. Tapos, may madadaanan kang bridge. Doon sa bridge na makikita mo na yung windmills. Ayan, so ang ganda doon guys. Tapos, di lang ako diskarte ng picture kasi madaming tao. Siyempre, madami din nagpapapicture. Dumating kami dun, mga mga 10 na. Tapos, medyo marami ng tao. Tapos, nung mga bandang 12 na, 11, ganyan. Sobrang dami na. Sobrang dami-dami nang dumarating. Which is nakakatuwa din. Ang pinaka-na-enjoy ko talaga doon, yung nakikita ko sa mga vlog. Nakita ko kay Small Laude. Na nagpunta sila doon. Kasi sabi ko, pupuntahan ko yan. Isa yan sa pinaka-bucket list ko na pumunta ako ng Amsterdam. Maliban doon sa canal tour. At saka doon sa, pwede ka mag-picture doon sa bike na mayroong bulaklak. So, ito siya guys. Napunta kami ng cheese factory. Nag-picture din sa mga windmills.
And pwede kang bumili ng mga cheese. Tapos nag-cheese, ano din ako doon. Nag-cheese tasty. Masasarap yung cheese. Hanggang ngayon hindi ko pa nakakain yung cheese na binili ko. Nag-aalangan din akong bumili ng cheese kasi mabigat siya sa maleta. 12 kg lang ako. Tapos, syempre, limited lang yung pwede kong mabili. Gusto kong bumili ng marami. Wow, maraming pera. Gusto kong bumili ng ng iba-iba pa. Pero yun nga, limited yung ng baggage. So, nakakatawa guys. Wala akong nakitang Pilipino. Ay, meron pala akong nakitang Pilipino. Meron akong nakitang Pilipino. 2 lalaki. Feeling ko galing sila ng UK. Parang. Tapos, yun nga sa mga malalaking sapatos. Tapos, pinakita nila yung traditional na wooden shoes ng, nakalimutan ko yung term, ng Holland. Pinakita nila kung paano nila ginawa. Ganito siya guys. Daming tao. Daming tao. Hindi ako makadiskarte. Charis. Give us my total. So, dito tayo sa loob. Mag-cheese tasting. Ayan, ang dami. Tingnan natin kung anong pwede makain ng libre. Charles! Tayo. No? More cheese. Ito ay hindi ako makita. Sarap yung coconut. Taste naman. Hindi ko pronounce. Sarap din siya. Hindi masarap. Organic juice. Coconut. Coconut at saka yung it's a giant nut. At iba't iba pang klase ng cheese. Ang dami. Grabe. Ito yung nabili ko guys. Dalawa lang. Napin ko muna ang tita ko. Nawawala ang tita ko. Dito kami sa paggawa ng mga sapatos. Amoy kahoy. Siyempre. Sino yan? Amoy kahoy talaga siya. Tingnan natin paano nila ginagawa yung shoes. Yung sapatos.
Dito yung sapatos si Cinderella. Sapatos si Cinderella. Nag-announce sila meron doon demonstration. Demo nila kung paano ginagawa yung wooden shoes. And sa po. Good morning, welcome to the wooden shoe workshop. Today I'm going to show you how we make a wooden shoe out of this piece of wood. Start with the kind of wood that we use to make a wooden shoe. In English, poplar or willow. This is a piece of poplar. Really skilled shoemaker. The machine is going to take about 5 minutes. This machine will make the outside shape. It works the same way as duplicating key. We're going to make an exact copy of this poplar. Tanong ako kung meron silang bentang sapatos. Ayun, tapos, syempre bumili na rin ako ng mga souvenirs, magnet, syempre hindi nawawala yung magnet. Ganun siya. Nakakatuwa guys, pumunta kayo ng Amsterdam. Alam ko marami sa inyong gustong pumunta ng Amsterdam. Marami pang pwedeng puntahan sa Amsterdam na hindi ko na puntahan kasi nga kulang ng time. So, for sure, babalik ako ng Amsterdam kasi marami pa akong gustong puntahan. Lalo na yung mga museums. Madami. Tapos, yung Red Light Street, syempre boring siya kasi maaga. So, wala. Tapos, naghanap kami, nung after namin ng Zanzitions, bumalik na kami ng Amsterdam Central. Tapos, naghanap kami ng makakainan, na syempre mura lang. Tapos, kumain kami dun sa mga para siyang wok, noodles. So, pipili ka doon kung ano gusto mo, ganyan. So, doon kami kumain ng tito ko. Nag-walking na rin. Hinanap namin yung bike na may flower na medyo popular siya sa Amsterdam. So, hinanap namin yun. Naglakad-lakad kami ng malayo. Tapos, inano namin yung canal. Maganda dun. Ang ganda nung structure ng mga buildings at saka yung dancing building na sinasabi nila. Hindi ko siya napicturean masyado. Nung napunta na kami ng canal tour. Anong canal tour? Nung pumunta na kami doon sa bike na ganito siya, nagdiretso na kami sa parang walking street nila. Doon sa walking street nila guys, sobrang daming tao. Diyos mio Maria. Ay, grabe. Grabing tao. Siyempre, pinaka-binibisita talaga ng mga turista. Kaya, expect mo na maraming tao. Tapos, after niyan, nag-canal tour kami. Isa din yan sa nilook forward ko na mag-canal tour. Gusto ko sana yung parang 20 people lang or 15 people lang. Tapos, merong doon sa boat, open siya na boat. Tapos, konti lang kayo. Tapos, may food and drink sa gitna. So, the next time na naman, yun na naman yung goal ko. Pero at least na-experience ko yung canal tour kung ano yung pakiramdam. Iba yung pakiramdam na napuntahan mo yung isang lugar na gustong mapuntahan din ng iba. Tapos gusto mo ding i-share yung experience, ganyan. Kabutan. Kahit mag-Chinese ano?
sa ano, charis. Kaya pala maingay. Meron palang ano. Ang sumasakit ng ulo ko. Naamoy ko na siya. Naamoy ko na yung... Naamoy mo, ante? Yung naamoy natin kanina. Yung parang ano. Ganun pala dito. Naamoy mo siya. Tulog na kami pagdating ng ano, Belgium. Cute. Cutie, cute, cute. Lalaki. Mag-ano kami ni Auntie. Canal tour. Ang adult ay 13 euro. Isang oras lang siya. Ang bata, 9 euro. Kaya rin na. Ganyan siya. It's not even food. No, but it is totally unfair because I just told... Goedkoper was. In de 17e eeuw heette een bepaalde manier van huizen bouwen op vluchten. Dit betekende dat de top van de gevel iets naar voren boog. Ganon. So, nag-canal tour kami, and then after nyan, naglakad-lakad. Pinaka, ko na lang is yung pakiramdam na nakapunta ka sa isang lugar na pinapangarap mong puntahan noon. So, nung after na namin mag-canal tour, nagpahinga na kami kasi nakakapagod maglakad. Kailangan nakashoes ka talaga, guys. Pumunta na kami ng Central Station. Siguro mga 5, mahigit na kami natapos na, tas pagod na rin, tas gusto na namin umuwi. Ayun guys, yun lang, konti lang talaga kasi buong araw lang kaming naman. Pagod na kami ni Auntie. Dito kami Central Station. Yung train namin pabalik ng Belgium, 7:30 pa ng gabi. Anong oras pa lamang? 5:15 pa lang. Kaya tinignan ni Auntie kung pwedeng makasakay ng earlier. Kasi, syempre, 2 oras kami mag-aantay. Tapos napagod na kami, dahil. Pagod na kami maglakad. Dito kami sa Central Station, nagtambay, nahiga. Sakit na ng mga paa namin as in. Mainit din kasi. Parang hinihila ng init yung energy namin. Parang ganun. Nakahiga na lang ako dito sa Central Station. Tada! Diba? Pagod. So, yun lang guys. I hope nag-enjoy kayo sa maikli kong kwento at maikli kong travel sa Amsterdam. So, see you on my next vlog, guys. And bye!